Muli po isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-Arnis. Welcome po sa aking Arnis Tutorial Vlog ni Lacan Ronel. Okay? So muli po itong inyong lingkod na nagsisikap na ma-share sa inyo ang aking mga kunting nilalaman tungkol sa larangan ng Arnis. At ito nga po ang aking pinagsisikapan ngayong ma-share sa inyo, ang reverse redonda. So, ang reverse redonda ay isang uri ng redonda na pataas. No? So, ang karaniwan pong redonda pababa, pero ang reverse redonda ay pataas. At hindi po siya ganun kadaling ituro, no? Kaya medyo isa-isahin natin. Ayan, so pataas. So, ang target po natin ay meron tayong tatlong bilang mula kanan pa kaliwa at gayon din ang mula kaliwa pa kanan. Okay, so 1, 2, 3 1, 2, 3. Ayan, so yung pagkakadetalye po ng taas, kailangan tataas siya, hindi siya magko-cross na ganyan, hindi siya basta magko-cross. Kasi yung iba para bang kailangan makabalik agad doon sa shoulder, ikino-cross na agad. Ang kailangan tutuloy muna pataas para mag-circular movement siya. Upang magkaroon siya ng circular movement, kailangan tumaas pag ganun. Hindi siya babalik agad na nasa kalaghatian pa lang yan, ganyan. Kalahati pa lang bumabalik na. Hindi ganun, mali po yan. Dapat tataas. Yan, hanggang itaas. Yan, so yun po yung number 2. Ang 1 ito, yung first strike. Tapos pag number 2, kailangan nakataas yung number 1. Hanggang sa maabot yung ganung estilo. At yung number 3, makabalik doon sa posisyon. Ayan. So, after 3 counts, nakabalik na sa posisyon. Pero yung komplikado po dyan yung number 2. Okay? So, yung 1, pa-reverse. Yung 2, doon magkakaroon ng circular movement. At yung number 3, makabalik sa posisyon para ma-execute ng maayos ang reverse redonda. Okay, gawin po natin yung sideward. Yan. Para mas kitang-kita nyo. Ayan. 1, 2, and 3. Mula kaliwa. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2. Ayan na. Yan ang posisyon na yan ha. 3. So, kailangan yung posisyon na yun yun ang tatandaan yung number 2. Yung posisyon na yun. 2. Ayan no. 3. O, nakabalik ka sa posisyon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Yan ang yung 2, 3. Take note ha. Take note yung number 2. Kailangan ganun yung posisyon ng number 2. Yan o. Tapos pag follow through para maging number 3. Para maganda yung pagkakaswabe ng palo. So, swabing-swabe yan kapag naayos nyo yung posisyon na yan. Ayan. O, ang linaw po ng kuha niya, no? Ang linaw ng pattern. Okay? Para makuha niyo yung posisyon na to. Para makuha niyo yung ganong klase ito. Okay, ulitin pa po natin. Mas madikaloso pa. Para naman makuha niyo ng dire-diretso yung redonda, kailangan lulutang na siya. Instead na after 3 counts, ipapatong pa sa balikat, no. Kailangan nakaturo na yung sticks sa harap after 3 counts. Ayan, no. 1, 2, 3. Ayun, nakaturo na sa harap yung stick. Hindi na siya ipapatong sa balikat. 3, ayun, no. Okay? So, ginagawa yan kung ang pinapractice ay yung tuloy-tuloy na reverse redonda. Kailangan nakaturo sa harap yung stick, yun, para makuha nyo yung ganyang pattern. Ayan. So, para makuha nyo po yung ganyang redonda. Okay? So, tuloy-tuloy lang. Tingnan nyo. Pag nakuha nyo yun, makakakuha nyo yung tuloy-tuloy. Kasi kung papatong nyo sa balikat lagi, hindi nyo makukuha po yung tuloy-tuloy. Ayan. At ngayon naman po ay gawin natin sa nakaharap na posisyon. Ayan. So, para makuha po natin yung tuloy-tuloy na pagredonda, kailangan sa ikatlong palo,
nakatusok yung dulo ng baston, nakaturo sa harap. Ayan. So, 1, 2, 3, nakaturo sa harap. 1, 2, 3, nakaturo sa harap. Nakalutang. So, para makuha nyo siyang tuloy-tuloy. Kasi, kung ipapatong sa shoulder, ay hihinto yung pagre-redonda. Okay po. Ayan. So, sana po ay may natutunan kayo muli sa araw na to. Maraming po salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking mga vlog at sa aking mga harness tutorial. Maraming salamat po. Pugay po. Hanggang sa muli.